Alam nyo, ang isa sa pinanghahawakang kong prinsipyo sa buhay ay yung kasabihan sa Ingles na bloom where you are planted. Kaya ko gusto yon o kaya pinanghahawakan dahil naranasan ko mismo yon. Isa ako sa 12 magkakapatid na 10 ang buhay. Nung nag-iisa pa lang ako ay kumbaga alam ko kung saan ako pupwesto. Alam ko kung saan ako mamumukadkad, kumbaga. Alam ko kung saan ako magiging inspirasyon at kung saan ako na-inspire. Pero nung maging sunod-sunod yung mga kapatid ko, ay ako'y nag-isip na, ang dami nito pero ang aking pinagpapasalamat, kasi ako ay pinanganak sa Kristiyanong pamilya, madali akong nakapag-transition. Kasi yun ang prinsipyo namin na kapag ang tao ay binigyan ng Diyos ng buhay, tiyak mayroong pwesto yan at sa kanyang pwesto sa buhay ay magiging matagumpay siya o magbo-bloom siya, magpo-flourish siya. Ngayon, isa sa aking natutuhan doon sa kasabihan na yon ay kailangan makilala mo yung sarili mo. Know who you are. Yun nga, 10 nga kami. Ako ang panganay. So kahit saan ako pumunta, kahit saan ako pakarating, ano man ang aking gawin, maging ito man ay pangpamilya, okasyon ng pangpamilya, o hindi man pangpamilya, alam ko na ako ang pinakampanganay sa aking magkakapatid, sa aming magkakapatid. Yan. Sa buhay ko ngayon, o kaya sa edad ko ngayon, halos mahigit na kalahati ng aking buhay ay wala dito sa ating bansa. Ako ay nabigyan ng oportunidad na makarating ng Canada nung ako ay wala pang 30 anyos. Sa mga panahong yon, siyempre nasa ibang bansa ka, hindi ko maalaman ano ba ang aking gagawin doon. Unang-una, kahit marunong tayo mag-Ingles, ay iba talaga yung kanilang pronunciation, iba naman yung kanilang kultura. Kaya doon pa lang sa pakikisalamuha sa Ingles, ay iniisip ko na ano kaya ang aking gagawin. Pero sa loob ng maraming taon, ay wala naman naging problema kasi dito naman tayo ay mga Inglesero at Inglesera tayo. Isa sa naging puna ng aking mga nakakausap doon, yung pronunciation ng salita. Sabi ko, okay lang yon. Nakita ko na kailangan malaman mo o makilala mo ang iyong sarili upang kahit saan ka man dalhin ng Diyos, ay ikaw ay magtatagumpay. Magkakaroon ka ng inspirasyon sa buhay, magiging maayos ang iyong buhay. Ang tumatatak sa aking kaisipan na okay, sa Pilipinas, okay ako, alam ko ang aking gagawin, wala akong dapat na katakutan, wala akong dapat na pangambahan, kasi dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito nagkaroon ng kaunting edukasyon. Ngayon, pagdating doon, ay naisip ko, ano ba ang aking talagang kailangan gawin upang kahit narito ako sa ibang bansa na ito, ay magkaroon ako ng comfortable na feelings o situation na kahimat yung mga kasamahan ko ay hindi ko kalahi. Yan ang naisip ko ay yung sinabi sa akin yung sinabi ng Diyos. Na yun ay tumatak sa aking kaisipan na nababasa sa Biblia. Ang sabi ay, hindi mo ako pinili, pero ikaw pinili ko. So, yun lang sabi ko, teka, ako pala ay pinili ng Diyos upang kung saan man ako makarating, ang Diyos ko ay naroroon. Hindi lang yon, kundi ang sabi pa sa akin ng Diyos, yung sinabi niya sa banal na kasulatan, ay alam mo ba na nung ibigay mo ang pananalig mo sa akin, nagikitang anak ko. So sabi ko, maganda ito. Nakita ko na ako'y pinili at ako'y anak ng Diyos. So nandun ako sa ibang bansa, naiisip ko ngayon, okay, magkakaiba kami ng lahi, pero ang aking pinanghahawakan na nakilala ko ang sarili ko, doon sa sinabi sa akin ng Diyos na pinili kita, anak kita. So kung anak kita, kahit saan ka pumunta,
kung ikaw ay anak ng isang King of Kings, yung Lord of Lords, wala kang dapat na katakutan. Yun ang naging pinanghawakan kong prinsipyo. Kaya naman sa mga panahong yun, nung ako'y nakikisalamuha sa kanila, hindi ako nagkaroon ng tinatawag na inferiority complex. Sabihin natin, hindi naman sa ako ay naging walang hiya. Iba siguro yun. No? Yung, ibig sabihin, hindi ako nahihiya. Kasi alam ko kung sino ako, alam ko kung saan ako pupwesto, ano ang pwesto ko, at yung pagkaalam kong yun ang nagbigay sa akin ng strength. Hindi lang sa aking kaisipan, kundi sa akin ding kalooban, sa akin ding damdamin, na kahit saan ako mapunta, magbo-bloom ako. Magpa-flourish ako. Kasi, hindi lang ako normal na tao na ipinanganak ng normal na magulang, kundi spiritually, ako ay anak ng Diyos, at ako din ay pinili ng Diyos.